sawa ang mga pangako. Hindi kami naniniwala talaga na ang alternatiba kay ERAP at ang alternatiba para sa pagbabago ng ating bansa ay nasa kamay ni Gloria. Mapangakong laging napapako, sa pagtitiwala ay pumapatay. Nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Napakailap sa mahirap ang hustisya, lalo't bansa ay Kung i-compare mo nga ang nagdaang tatlong EDSA, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, tingin ko ang may pinakamagandang resulta pa rin ay ang EDSA 1. Wala naman yung isang political event na kalahok ang tao, kalahok ang masa, nung pakiramdam ng tao ay parte siya, sa pagbabagong ito wala. Yun yung mga oportunidad na gaya ng EDSA na nasayang. At yun yung gustong-gusto sana naming pakialaman noon na mangyaring ang EDSAng ito ay matiyak na ang ultimong kapakinabangan ay sa taong bayan. Nag-people power 1, nag-people power 2. Siguro mga ilang buwan pa bago pumutok bago magsimula yung EDSA 2, ay masyado ng aktibong kalahok ang sanlakas dun sa mga protesta, mga maliliit at malalaking protesta para patalsikin si President Estrada. Una kasi bago magsimula yung EDSA 2, nagre-range may mga ranges yung aming call. Like yung nagsimula kami sa simpleng ERAP resign, mag-resign sa ERAP. Pero nung medyo palapit na at medyo parang sigurado na kayang patalsikin si ERAP at naging malaking katanungan na yung issue ng sino ang papalit kay ERAP, doon namin ni-raise yung aming panawagan ng resign all. Nanawagan kami ng pagbibitiw na Estrada, pero sa pagbibitiw na Estrada, ayaw namin na simpleng palitan lang siya ni Gloria. Sa aming pananaw noon, walang magbabago sa ating bansa, hindi magbabago ang anumang masamang sitwasyon sa ating bansa kung ang simpleng pag-alis na ERAP ay papalitan lang ni Gloria dahil masyadong malala na yung problema natin sa yung sistema ng ating pamamahala. Yung korupsyon ay rampant, hindi lang sa taas kundi hanggang sa baba. Biruan nga namin noon kung si ERAP ay mayroong Chavit Singson sa Weteng, ay baka si Gloria naman ay mayroong Bong Pineda. May EDSA 1 tayo na nabigure ng taong bayan sa napakalaking ekspektasyon sa gobyerno ni Cory Aquino. Mag-EDSA uprising ulit at wala namang ibang paraan para mapatalsik sa ERAP kundi ang EDSA uprising. Wag naman nating sayangin yung pagkakataon na ang isang people power ay magbunga lang ng isang Gloria Macapagal Arroyo. Ang una namin kasing mungkahi noon, ang isang transition setup, magbitiw sa ERAP, magbitiw si Gloria, magbitiw yung mga matataas na opisyal ng pamahalaan natin, at magtayo ng isang caretaker government. Ang trabaho nitong caretaker government nito, at yun ay posibleng mangyari yun dahil people power ito In fact, pwede nga tayong magtayo ng isang revolutionary government. Ngayon, kung mayroon tayong caretaker government, ang unang trabaho dapat nitong caretaker government ay mag-institute ng mga economic saka political reforms. Unang-una ang political reforms. Ang mga napakaraming political reforms na dapat electoral, political reform para magkaroon ng democratization, yung malawak na demokrasya sa ating bayan, kung saan pwedeng mag-participate, pwedeng lumahok ang mga ordinaryong tao sa pamamalakad ng ating pamahalaan, yun ay isang aspeto ng political reform. Ang economic reform naman, igiit yung economic sovereignty ng ating bansa. Ngayon, sa ilalim ng caretaker government, transition setup, pwedeng gawin yan kasi revolutionary government nang walang sasalang-alang sa kung anong sinasabi ng konstitusyon. Kaya sa unang dating ng aming panawagan ay parang masyadong radikal. Diba? Masyadong radikal or masyadong kaliwa or bakit masyadong magulo. Diba? Baka anarkiya ang mangyari. Yung sa amin naman, kung hindi namin pinut forward, kung hindi namin naman nilabas yung aming ganyang posisyon, walang nagsalita laban dun sa parang sa prediksyon na walang mangyayari sa ating bansa
walang magsasalita dun sa pananaw na hanggat hindi binabago yung sistema ng ating bansa, walang mangyayari sa atin. Kahit nag-EDSA 3, kahit mag-EDSA 4. Ang EDSA 3 pala, yung mga masa, yung totoong masang-masa dito sa kalunsuran, ang sigaw nila ay ibalik sa ERAP. Natingin ko, hindi sana nangyari kung sa panahon pa lang ng EDSA 2 ay nagkaroon na ng isang malawak na diskusyon. Nagkaroon na ng malawak na pagtingin sa mga bagay sa problema at hindi na sana nangyari na ang masa ay sumama sa EDSA 3 nang panawagan naman ay ibalik sa ERAP. Kaya nga sa labanan ng EDSA 2 at EDSA 3, sa tingin namin parehong may pagkukulang yung ganong ano. EDSA 2, patalsikin sa ERAP, EDSA 3, ibalik sa ERAP. Hindi pa rin napag-uusapan yung hindi pa rin napag-uusapan yung kabulukan ng ating sistema, hindi pa rin napag-uusapan yung problema ng ating mga patakarang pang-ekonomiya. Kaya parang labanan lang ito ng personalidad at sa kung sinong personalidad ang susuportahan ng masa. Kahit nag-EDSA 3, kahit mag-EDSA 4. Huwag nating alisin itong tradisyon na ito ng people power. Laging opsyon ng tao yan yung people power. Pero lagi naming sinasabi na kung maulit man, in case magkaroon tayo ng EDSA 4 hanggang EDSA 10, ay tiyakin naman natin yung EDSA yun ay para sa taong bayan. Tayo nang makikinabang. Kasi ang pinakamalaking error natin sa EDSA ay yung people power ay binigay natin hindi sa totoong representative of the people. Mga elite pa rin mga elite pa rin ang nakikinabang doon sa power na yon. Pero kahit na ganon, kailangang maramdaman pa rin ng tao na mayroon silang opsyon na ganito. Gaya ng mayroon namang pagbabagong naganap kahit na hindi na-realize yung buong fundamental na aspirations ng tao. Like sinasabi ko nga kanina, kung i-compare mo yan, mas fundamental ang change na nangyari nung EDSA 1 kasi from dictatorship to liberal democracy, di ba? Nagkaroon tayo ng konting demokrasya after ng EDSA 1. Pero EDSA 2, EDSA 3, yun talaga, zero yun Zero yung yun Parang wala talagang parang walang nangyari. Kahit sinong tanungin mo ngayon, kahit pa participants ng EDSA, both participants and non-participants ng EDSA 2 and EDSA 3, tingin ko pareho lang ang kanilang assessment na sa lahat ng nangyaring yan, walang fundamental changes na naging resulta. Buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power, tayo ang talo. Hanggat hindi tayo natututo.